Parang isang baboy na kinakaladkad si Haya palabas sa kanyang sariling bahay. Mga lalaking pilit siyang dinala na hindi naman niya alam kung anong naging kasalanan niya. Nang araw na palang iyon ay ang huling araw na titira siya sa sarili niyang bahay dahil ang tiya Esmeralda niya ibinenta siya sa isang taong wala siyang alam kung sino. Narinig na lamang ni Haya na kailangan na siya ng kung sinong demonyo at bayad na rin daw ang taong iyon sa kanyang tiya. Bakit ba napakasaklap ng buhay niya? Ang buhay na pangarap niya ay hindi naman ganito. Paano siya nagawang ibenta sa halagang 20 milyon ng tiyahin niyang halang ang kaluluwa? Bakit siya ang magbabayad ng mga utang nito? Gayong nariyan naman ang isang anak nitong nagbubuhay prinsesa sa sarili niyang pamamahay. Kung sana may ama't ina pa siya, siguro hindi ito nangyayari sa kanya. Hindi alam ni Haya kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Ang narinig niya, magiging alipin siya ng isang mayamang lalaki. Ang umiyak ang tanging nagawa niya upang kahit paano, mabawasan ang bigat na nararamdaman niya sa puso. Paano na siya ngayon? Saan siya hihingi ng tulong? Paano niya tatakasan ang bangungot na ito? At sino ang bumili sa kanya na parang isang hayop lamang? Tunghaya ng buhay at pag-ibig ni Haya Fausto sa kamay ng isang bilyonaryo na hindi alam ang pakiramdam ng umibig. Ano ba? Sa lakas ng pagkakatulak sa kanya ng isa sa mga malalaking mamang iyon, biglang natumba si Haya sa lapag ng napakalaking bahay na pinagdalhan sa kanya. Animoy isang palasyo sa laki at gara. Ang chandelier na animoy mga kristal habang kumikinang-kinang sa ibabaw ng malaking living room. Saan niyo ko dinala? Naisigaw pa niya nang makitang tumalikod ang mga ito paalis roon. Sa langit, ani ng isa kasabay ng malakas na halakhak ng mga kalalakihan. Medyo masakit ang braso niya dahil sa pagkakapisil ng mga ito sa kanya kanina habang nasa sasakyan. Hindi alam ni Haya kung nasaan siya, kung kaninong bahay ito o kung sino ang lalaking pinagbentahan sa kanya ng kanyang tiya. Kung sana buhay pa ang mga magulang niya, hindi siguro ito mangyayari. Inilibot niya ang paningin. Napakaganda ng lugar na yun. Hindi lang siguro mayaman ang may-ari nun, kundi isang napakayamang tao. Siya na ba ang babaeng ipinakuha ni boss? Maya-maya may pumasok mula sa malaking pintuan. Tumayo siya tsaka inayos ang sarili. Aray, naibulong niya. Doon lang din niya napagtantong may gasgas ang gilid ng binti niya. Napakawalang kwenta naman ng mga taong nagdala sa kanya rito. Kulang na lang yata lumpuhin siya. Dalawang lalaki ang pumasok. Maya-maya, may isa pang sumunod. Yun ay ang lalaking tumulak sa kanya. Wala pa si boss, kaya pwede sigurong paglaruan muna kita. Hirit nito. Nilingon ito ng mga kasamang lalaki. Kung ako sa iyo, Pancho, wag mo nang ituloy ang balak mo. Napaatras siya nang mapansin ang nakakatakot na mga titig ng lalaking tinawag ng mga kasama nitong Pancho. Dahan-dahan ang bawat paglapit nito at bigla siyang kinabahan nang makita ang mukha nito. Nakadiwalang dila na animoy asong ulol. Pancho, itigil mo yan. Wika ng kasama nito pero bingi ito't ni hindi man lang nakakarinig. Tuloy-tuloy lang ang paglapit nito dahilan para umatras siya ng umatras. Ngunit pader ang nasa likod niya. Anong gagawin mo? Kahit natatakot, pilit niyang tinapangan ng tinig pero isang tawa ang isinagot nito. Pancho! Mula sa unahan, may isang matandang tinig siyang narinig. Ano ba iyang ginagawa ninyo? Tinatakot ninyo ang babae. Wika ng matanda, tinignan niya ito. Isang may edad na babae ang siyang humarang sa lalaki at matatag na nagsalita. Sandali lang naman ito, manang. Titikman ko lang kung anong lasa ng isang yan. Mukhang napakasarap, manang eh. Tigilan mo yan kung ayaw mong makarating ito kay sir. Parang bigla siyang nakahanap ng kakampi ng mga oras na yun sa katauhan ng may edad na babae. Nilingon siya nito. Ayos ka lang ba, iha? Pilit siyang tumango kahit totoong hindi siya okay. Paano siya magiging okay kung narito siya sa isang lugar na hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya? Sisirain din niya ni boss, kaya bakit pa patatagalin, manang? Inakay siya ng matanda patungo sa kusina at habang naglalakad, narinig pa niya ang sigaw na iyon ni Pancho.
Nakakatakot ang mga titig nito. Ang laki rin ng katawan na parang isang bouncer sa club. May tattoo sa braso paakyat sa balikat nito na isang malaking sawa. Nakita niya dahil nakasando lang ito kanina ng puti nang pumasok muli sa loob ng bahay na ito. Pagdating sa kusina ay pinaupo siya agad ng matanda sa isang solidong kahoy na upuan. Sa gitna ng kusina, napakalawak ng kusinang yun, parang isang buong bahay na yata niya ito. Talaga nga naman, iba talagang nagagawa ng pera. Kayang-kayang magpagawa ng kahit gaano kalaking mansyon dahil hindi problema ang salapi. 1 taon na lang sana't matatapos na siya sa pag-aaral. Sariling kahit lang din niya para makapag-aral. Estudyante sa araw at waitress naman tuwing gabi hanggang hating gabi. Hindi madali pero wala siyang ibang magagawa dahil iyon lang ang tanging paraan para siya'y makapag-aral. Bukod roon, kailangan din niyang magbayad ng kuryente at tubig at pagkain nila ng tiya at ng kanyang pinsan. Ginawa naman niya ang lahat pero bakit sa huli ito pa rin ang naging kapalit ng paghihirap niya para buhayin ng mga ito. Samantalang hindi niya inobligasyon. Ang lagi kasing sinasabi ng tiya niya, kung hindi raw dahil sa babae ay hindi raw mabubuhay ang tatay niya noon. 2 lang kasing magkapatid ang mga ito at ang tiya daw niya ang umako ng responsibilidad bilang magulang dahil maagang naulila ang mga ito. Gaya rin niya ngayon, kung hindi raw sa pagiging responsable nito, hindi sana umasenso ang tatay niya. Pero matagal nang patay ang tatay niya at halos lahat ay inako ng tiya niya dahil ito raw dapat ang makakuha ng lahat dahil pinagpaguran daw iyon ng kapatid nito. Pati nga bahay ay nais nitong kunin pero hindi niya ibinibigay ang titulo ng lupa at bahay na iyon. Kaya nga nakatira sa kanyang mga ito dahil sa tiya niya dapat daw iyon. Hinayaan niya dahil hindi sa ari-arian lamang nabubuhay ang tao. Pero sa huli, parang inalipin na rin siya ng mga ito. Siguro sobrang bait niya lang kaya siya inabuso. Hanggang heto na nga, nagulat na lang siya at kinaladkad na siya ng mga hayop na mga manyak na yun. Pagpasensyahan mo na sila. Hindi naman tototohanin ni Pancho ang sinasabi. Binibiro ka lang nun. Ang tinig nito ay parang nakakapagpakalma. Ang lumanay at parang lolang-lola kung magsalita. Umiti siya kahit may takot pa ring nararamdaman. Hindi iyon maiaalis hanggat narito siya at hindi kilala kung sino ang amo ng mga ito. Ako nga pala si Lourdes. Matagal na akong kasambahay ni Sir Seb. Ikaw, anong pangalan mo, iha? Nag-aalangan pa siya pero sa huli, sumagot naman kahit hindi sigurado. Haya po. Ngumiti ito. Huwag kang mag-alala. Mabait si Sir Seb. Kailangan mo lang magkaroon ng mahabang pag-unawa. Manang Lourdes, maghanda na raw at parating na si boss. Mula sa pagitan ng kusina at dining, sumilip ang isa sa mga lalaki nagdala sa kanya rito. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nitong parating na ang kanilang amo. Para yatang tumambol ang puso niya dahil sa takot. Sige Oka, salamat. Ani Manang Lourdes. Halika, sumama ka sa akin haya iha at ituturo ko sa iyo kung saan ang iyong silid. Maipinahanda na rin pala si sir ng mga gamit mo, kaya huwag kang mag-alala. Sumunod na lang siya ng tahimik. Ayaw na niyang magsalita dahil baka ano pa ang masabi niya. Natatakot na nga siya, dagdagan pa ng sobrang kaba. Sana lang talaga, hindi gaya ng iniisip niya ang taong yun. Iniisip niya pa lang, parang gusto niya nang mamatay na lang kaysa ang pagsilbihan nito. Tsaka hindi niya gagawin yun. Tatakas siya rito kahit anong mangyari. Nang maituro ni Manang Lourdes ang silid raw niya, sinamahan pa siya nito sa loob ng kwarto at itinuro lahat ng mga gamit na sinasabi ng matanda. Nalula siya dahil lahat halos ng mga pambabaeng gamit ay meron doon. Mula sa mga damit, sapatos, sandals, estilito, perfume, mga lotion at lahat yata ng klase ng damit ay meron. Mga bags at mga mamahalin pa nga ang mga iyon. Parang kinabahan siya. Naisip niya kung anong kapalit nun. Nang magpaalam si Manang, tsaka siya naligo. Itinuro ni Manang kung ano ang isusuot niya ng gabing yun. Nakapatong na rin sa ibabaw ng kama. Ang sabi ni Manang, yun daw kasi ang sabi rito kanina bago ito umalis. Pero hindi ang dress na iyon ang sinuot niya. Naghanap siya ng damit na komportable siya. At isang fitted t-shirt na itim at jeans ang isinuot niya. Kailangan niya makaalis dito sa lalong madaling panahon.
Hindi siya pwedeng ibenta na lang at angkinin ng kung sino. Sarili niya ito at walang pwedeng umangkin sa kanya. Kung gusto ng Tia Belinda niya, si Cathy na anak nito ang ipalit. Total hayok sa karangyaan ng babaeng yun. Matapos niyang magbihis, lumabas na siya ng silid na yun. Mabuti na lamang at inilibot siya kanina ni Manang Lourdes, kaya medyo pamilyar na siya sa buong lugar. Sa pinakadulong pasilyo ay balkonahe. May floor-to-ceiling window na natatakpan ng gray na kortina. Nang hawiin niya ang kortina, naasihan siya nang makitang bukas ang bintana. Tinanaw niya ang baba. Napalunok siya ng sunod-sunod. Mataas ang kinalalagyan niya. Kayanin kaya niyang babain yun? Parang napaka-imposible naman. Nang maramdamang may mga paang paakyat ng hagdan, agad siyang bumalik sa loob ng kwarto. Paano na siya nito makakaalis? Parang nawalan siya bigla ng pag-asa. Iha? Mula sa labas ay may tumawag, si Manang Lourdes. Binuksan niya iyon at nagulat pa ito nang makita na iba ang suot niya. Hubarin mo yan, Haya. Ito ang suotin mo, bilis, dahil pauwi na si Sir Sebastian. Taranta nitong sambit, parang takot na takot, gayong ito mismo ang nagsabi sa kanya kaninang mabait ang amo. Ano ba ang totoo? Manang, gusto ko pong umalis dito. Tulungan niyo po ko, Manang. Ayoko po rito. Maawa ka naman ang tulungan niyo ho ako makaalis dito. Hindi niya na napigilang mapaiyak sa harapan ng babae. Natigilan ito at sandaling natahimik. Kahit ako, Haya, hindi ko rin alam kung paano kitang matutulungan. Alam kong ayaw mo. Pero wala na tayong magagawa pa. Ang mabuti mong gawin ngayon, huwag kang lumaban at sumalungat kay Sir. Kasi kapag ginawa mo yun, siguradong magagalit sa iyo yun, Iha. Sumunod ka na lang muna hanggang pagkatiwalaan ka niya. Kapag pwede na, tsaka kita tutulungang makaalis. Alam niyang maging ito ay natatakot. Pinahid niya ang mga luha. Hindi siya maghihintay na lamutakin ng kung sino. Aalis siya kahit walang tulong ni numan. Agad siyang gumalaw at kinuha ang mga kumot sa kama. May mga jeans, cardigan at mga sweater sa closet. Isa-isa niya yung tinali. Wala siyang pakailam kahit nariyan pa si Manang. Basta kailangan niya makaalis dito. Haya, Iha, makinig ka naman na muna sa akin. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Makinig ka. Kailangan mo lang magpanggap muna na ayos ka lang. Tapos kapag okay na, tsaka ka tumakas. Hindi po, Manang. Aalis ho ako ngayon din mismo. Ayoko na pong magtagal pa rito. Wala siyang karapatang bilhin ako. Anong akala niya sa akin? Karning baboy sa palengke? Hindi ho, Manang. Anya bago niya sinilip ang labas. May bintana naman sa silid na yun. Ang kaso ay mas mataas kaysa sa bintanang nasa labas ng silid. Kung doon siya bababa, mas mapapadali. Pero kapag sa teres, masyadong mahirap dahil swimming pool ang babag sa kanya. Makinig ka sa akin, Haya. Alam ko ang ugali ni Sir. Kaya sige na. Bulong nito habang sinusundan siya. Hindi siya sumagot at mabilis na inilugay sa baba ang ginawang tali. Tinignan niya muna ang baba kung may tao. Walang tao. Medyo madilim din ang bahaging yun. Kapag nahuli ka, patay talaga tayong dalawa nitong bata ka. Nagsimula na siyang itali ang kumot sa railings ng bintana. Ngunit pinigilan siya ni Manang. Sige na, tutulungan na kita. Halika na, bilisan mo habang wala pa si Sir. At nasa gym room ang mga tauhan nito. Sumama ka na, bilisan mo. Mabilis ang lakad niya habang nakasunod kay Manang. Sa kusina sila dumaan. May kinuha itong susi sa drawer sa gilid ng lababo. Ito, kunin mo. May gate sa dulong daan yan. Maliit lang yun. Dating gate iyon na minsan ang isinara dahil sa bagong gate na ipinagawa ni Sir. Hindi iyan isinara dahil minsan ay dyan ako dumadaan para makalabas ng mabilis kaysa umikot pa sa harap ng mansyon. Sige na, bilisan mo na. Kinakabahan itong usal. Heto, pamasahe mo. Mag-iingat ka, Haya. Singit pa nito bago siya itinulak. Nayakap niya ang matanda. Kahit isang araw lang silang nagkakilala, nagkasama, ay alam niyang mabuti itong tao. Naiyak siya bago ito tinalikuran. Salamat po, Manang Lourdes. Hindi po kita makakalimutan. Bulong niya bago pa man siya nagsimulang tumakbo patungo sa gate na itinuro sa kanya ni Manang. Mabilis niyang na-unlock ang gate na iyon. Hindi niya na naisara pa
dahil na rin sa pagmamadali niya. May 10 minuto ang itinakbo niya bago nakarating sa main road ng lugar. Nasa isang subdivision pala siya. Hindi niya napansin kanina dahil sa takot na rin sa mga taong nagdala sa kanya rito. Lakad-takbo ang ginawa ni Haya upang mapabilis siya. Napakaganda ng mga kabahayan doon, ngunit wala siyang oras para humanga. Naghihintay siyang may humintong tricycle or kaya naman ay taxi para makaalis na siya sa lugar na yun. Malapit na si Haya sa gate ng subdivision nang may papalapit na sasakyan. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Mahirap na, baka iyon ang sasakyan ng amo ni Manang. Hindi siya pwedeng magsawalang bahala dahil ang sabi ni Manang, pauwi pa lang daw ito. Nang makita niyang nakalayo na ang sasakyan, tsaka siya tumuloy sa paglalakad niya. Ngunit bigla na lamang siyang naistatwa nang may napakabilis na kotseng patungo sa kanya. Mula iyon sa pinanggalingan niya at humaharurot patungo sa kanya. Binilisan niya ang takbo. Hingal na hingal pero hindi siya tumigil. Malapit na siya sa labasan nang biglang nag-U-turn ng kotseng iyon sa mismong harapan niya. Kabang-kaba siya nang bumukas ang pintuan at isang matangkad at napakagwapong nilalang ang tumambad sa harapan niya. "Where do you think you're going?" Napaawang na lang ang labi niya nang marinig ang baritono nitong tinig. Hanggang sa pagbalik sa bahay, hindi na muling nagsalita ang lalaki. Maging si Haya ay tahimik lang habang pababa ng sasakyan. Nauna siyang pumasok sa main door. Ano ba ang kailangan sa kanya ng taong to? Ano ba ang papel niya sa buhay ng taong to? "Haya, iha." Nakita niya si Manang kaya agad siyang lumapit rito at napayakap na lamang. Naluha siya ng tahimik. "Bakit hindi ka nagtago?" Bulong nito sa kanya. Hindi na siya sumagot dahil ano naman ang kanyang sasabihin. "Manang, I need my coffee." Muling pumintig ng malakas ang puso niya nang sa ikalawang pagkakataon narinig niya ang boses nito. "Bring it to my office." Dugtong pa nito bago humakbang paakyat ng hagdan ng lalaki. Nilingon niya ang mga tauhan nito. Nasa labas at mukhang nagbabantay. Paano na? Hindi na siya makakatakas dito sigurado dahil naalerto na ang mga tauhan ng lalaki. Hinila siya ni Manang patungo sa kusina at binigyan ng tubig upang mahimasmasan. Inubos niya ang isang basong tubig. Parang uhaw na uhaw siya dahil sa mga nangyari. "Sinabi ko naman sa iyo, iha, hindi ka basta-basta makakatakas kay Sir Seb dahil ibang klaseng mag-isip ang taong iyon." Umayo siya ng upo. "Manang, wala ho bang asawa ang taong yun?" Natigil ito sa paghahalo ng tinitimplang kape. "Wala, iha. Simula nang maghiwalay si Sir at ang nobya nitong si Alexa Merced, hindi na muling nagnobya si Sir. Ang alam ko, sobrang nasaktan si Sir at kahit ilang taon na yun, hindi na muling umibig. Ang sabi nga ng mga nakakakilala kay Sir Sebastian, mukhang hindi na raw alam ng amo kung ano ang salitang iyon." Nagpaalam sandali si Manang para dalhin ang kape ng amo. Siya na lang ang naiwan sa kusina. Parang bigla siyang nagutom. Tumayo siya para maghanap ng makakain. May mga kalderong nakasalang sa kalan at nang buksan niya ay mga lutong ulam. May kanin din sa rice cooker pero hindi niya iyon pinakailamanan at naghanap ng biskwit o tinapay sa cabinet sa gilid ng refrigerator. May mga biscuit doon kaya kumuha lang siya ng isa at isang juice. Tama na iyon sa kanya. "Hello, napaka-sexy mo naman darling. Baka pwede na nating ituloy ang naudlot nating pagkakakilala kanina." Biglang sumilay ang takot sa puso niya nang mula sa dining pumasok si Pancho ng kusina. Marahan ng bawat pag-atras na ginawa niya. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil sa nakikitang mukha nito. Parang nakakatakot iyon, lalo na at may hikaw ang dila nito. May malalaking hikaw din na talagang ikinakatakot niya. Biglang bumunggos sa fridge ang likuran niya. Wala na siyang maaatrasan pa. "Sisigaw ako. Oo, sisigaw talaga ako." Nauutal niyang ani, ngunit napahalakak lang ang lalaki. "Eh di sumigaw ka. Soundproof ang library ni Boss kaya siguradong hindi ka niya maririnig. Isa pa, hindi tayo rito maglalaro. Sa likod naman ng mansyon sa staff house. Ayaw mo ba nun? Masaya yun. Sige na, halika na, tara na." Ang pagkakasabi nito ng tara ay parang nasasabik at nanlalaki pa ang mga mata.
Bitiwan mo ko, ano ba? Sa lakas ng tinig niya, hindi man lang naalintana ang lalaki. Nagpupumigla siya pero panay pa rin ang hila nito sa kanya patungo sa pintuan sa kusina. Manang! Tulong, Manang! Tumahimik ka! Bigla nitong tinakpan ang bibig niya. Ngunit madiin niya iyong kinagat. Humiyaw ito sa sakit. Walang yakang babae ka. Try it, Pancho. Nanginginig ang buong katawan niya nang makita ng sasaktan siya ni Pancho. Napapikit na lamang at naghihintay ng malakas na pagtama ng palad nito sa pisngi niya. Ngunit narinig niya ang isang pamilyar na tinig kaya agad siyang dumilat. At sa isang iglap lang, tumilapon si Pancho sa unahan nang sampalin ito ni Sebastian. Boss, binibiro ko lang po si... Ngunit bago pa ito makatapos sa pagsasalita, muling tumaas ang kamao nito at malakas na inambahan ang tauhan. Takot at kaba ang naghalo-halo. Hindi niya na alam kung paano siya magre-react dahil sa nakita. Boss, wag po. Kami na ang bahala kay Pancho. Bumulaga ang dalawa pang tauhan nito at lumapit kay Pancho. Tinulungan namang itong makatayo ang kasamahan. Tinignan niya si Sebastian. Bigla siyang napabawi ng mga mata nang magtama ang kanilang mga paningin. Dalhin yan. Utos nito sa tauhan. Hinawakan si Pancho ng dalawang mga kasama at itinayo, tsaka tumalikod ang mga ito palabas roon. Mas kinabahan siya nang silang dalawa na lamang ng lalaki ang naiwan sa kusina. Alam niyang nakatitig pa rin ito sa kanya. Gumalaw ito. Akala niya ay iiwan na siya. Ngunit lumapit ito sa kinatatayuan niya. Mula sa tabi, may iniabot ito sa ibabaw ng lababo. Hindi niya tinignan. Ayaw niya nang malaman. Ang bango ng gamit nitong male cologne. Naaamoy niya dahil sa tabi lamang niya ito. Nang gumalaw ito, umusod siya ng kaunti para hindi magtama ang kanilang mga balikat. Here, gamutin mo ang mga pasa mo. Nagulat siya nang ihagis nito ang isang kahong puti sa kanya. Mabuti at nasalo niya. Nang tignan niya, first aid kit pala iyon. Gamutin mo na. Bago pa magbago ang isip ko. Baritonong usal nito bago siya tinalikuran. Palitan mo ang damit mo. Ayaw mo naman sigurong ikasal ng ganyan ang suot. Napakurap na lang siya at hindi na nakasagot dahil sa sinabi nito. Anong kasal? Sino ang magpapakasal? Siya? Pilit na isinuot ni Haya ang above the ni white dress na nakapatong sa ibabaw ng kama sa silid kung nasaan siya ngayon. Pilit na pilit ang bawat galaw niya. Parang dadamputin na hindi. Bakit ba kasi kailangan mangyari sa kanya ang ganitong mga bagay? Hindi ba pwedeng nasa bahay siya ngayon at nag-aaral? Isang mahabang buntong hiningang ginawa niya bago yun isinuot. Inayos niya muna ang sarili, tsaka siya humarap sa isang malaki at mahabang salamin sa tabi ng pader. Namamangha siya sa sarili nang makita ang replika sa salamin. Hindi niya naiwasang umiti. Ang ganda ko. Naibulong niya sa hangin at nagpaikot-ikot roon. Ngayon lamang kasi siya nakapagsuot ng ganun kaganda at eleganteng damit. Sigurado siyang mamahalin din yun dahil sa ganda at lambot ng tela nito. Maging ang sandals na puti na katabi ng dress, isinuot na rin niya. Ayos lang naman ang takong nun. Kaya niyang maglakad sa ganoong kataas na sandals. Hindi pa niya na ikakabit ang hook ng sandals, nakarinig na siya agad ng katok mula sa pintuan. Sandali lang, nasabi niya tsaka minadaling ayusin ang pagkakasuot ng sapin sa kanyang paa. Umaasa siyang si Manang iyon. Nang makalapit, binuksan niya agad ang doorknob. Maganda po ba, Manang? Nagulat siya nang tignan niya ang bulto ng tao sa mismong harapan. Napayuko siya agad nang ito ay makilala. Hindi iyon si Manang Lourdes, si Sebastian na amo ni Manang at ang lalaking pakakasalan daw niya sa hindi malamang dahilan. Kita niya ang simpleng pagbabago ng mga mata nito pero saglit lang at kaagad napalitan ng kaseryosohan. Let's go. Anito bago siya tinalikuran. Kumunot ang noo niya at naisip na wala nga talagang kwenta ang mga ganitong klase ng lalaki. Kaya nga siguro iniwan ito ng nobya dahil sa ugali nito. Siguro kahit siya gagawin din yun. Hindi nga marunong magpaka-gentleman kahit saglit lang. Sayang talaga ang kagwapuhan nito. Hindi naman kasi maganda ang ugali. Nang mahimasmasan ay bumalik siya sa silid at nagsuklay lang ng mabilis at nagpahid ng lip tint. Pinasadahan niya ang kabuuan sa salamin at napangiti siya sa nakikita.
Ayos na to. Anya, tsaka siya nagmamadaling lumabas ng kwarto. Baka kasi kung ano pa ang gawin sa kanya mamaya kapag nagtagal siya rito. Natatakot siya, lalo na nang bugbugin ito si Pancho kanina. Haya? Tinig ni Manang Lourdes na nagpatigil sa paghakbang niya sa hagdanan. Mukhang paakyat ito habang pababa naman siya. Nasa kalagitnaan sila ng hagdan ng magkasalubong. Bilisan mo ihat, nagagalit na si Sir. Baka ano na naman ang masabi nun. Ayaw pa man ding naghihintay noon. Katakot-takot na bulyaw at mura ang aabutin natin. Mukhang totoo ang sinasabi ni Manang dahil sa mukha pa lang nito halatang natatakot at kinakabahan na. Bilis na! Hinawakan siya nito sa kaliwang palad at iginiya pababa. Todo ingat siya, baka kasi matapilok na siya sa paghila ng matanda. Pagdating sa baba, muli na naman siyang hinila ni Manang sa kamay patungo sa dining area. Narito na po siya, sir. Napaangat siya ng tingin. Gulat ang unang sumilay sa kanya nang may mga taong naroon sa hapag. Maraming nakahaing pagkain at nakaayos pa ang isang mahabang mesa. Magandang gabi po. Pilit siyang yumuko upang magbigay galang sa mga naroon. Dad, Mom, she is Haya Orosio, my wife. Nabato siya sa kinatatayuan ng marinig yun at mas nagimbal siya sa pakilala sa kanya ni Sebastian. Magandang gabi, iha. Napakaganda mo naman. Ngumiti ang babae na nasa banta niya ay hindi bababa sa 50 ang edad. Nahihiya siya kaya kahit ang tumingin sa mga ito, hindi man lang niya magawa. Sit down, iha. Ani ng lalaki. Maputi na ang buhok nito at mukhang nasa senior na rin, pero ang kakisigan ay naroon pa rin, parang old version ni Sebastian. Ngumiti si Haya at akmasan ng lalapit nang mula sa gilid niya may umakay sa kanya. Sa amoy ng kulo nito, kilala niya kung sino. Hindi niya na kailangang lingunin pa. Parang may 1,000 tambol ang tumutugtog sa loob ng kanyang puso. Sana'y walang makarinig nun maliban sa kanya. Nagiinit din ang gilid ng pisngi niya dahil sa kakaibang pakiramdam nang maglapat ang kanilang mga balat. Napaka-sweet naman ng anak ko. Gusto ko'y makabuo na agad kayo, okay? Para next year, may pabibinyagan na tayo. Parang nasa mid siya sa sariling laway sa narinig mula sa ina nito. Ngiti ang tanging tugon niya. Ano naman kasi ang isasagot niya kung sakali? Gusto ko, Kambal Arnolfo, para dalawa agad sa isang anakan, di ba? Gusto niyang matunaw sa sobrang hiya. Ano bang nangyayari at napasok siya sa ganitong problema? Iniisip na lang niya na sana panaginip lang yun at baka maya-maya magising din siya. Ipinaghila siya ni Sebastian ng upuan. Nang makaupo, nilingon niya ito. Isang makahulugang ngiti ang nakita niya sa binata. Salamat, bulong niya. Ngunit nagulat siya sa itinugon nito. Isang halik sa noo ang nagpatuod sa kanya. Pinasadahan niya ang mga magulang ng lalaki. Bagay na bagay sila. Tiyak maganda at gwapo ang magiging mga apo natin. Wika ng mami nito na talagang nagpakaba sa kanya ng sobra-sobra. Sign it. Ang baritonong tinig ni Sebastian ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatanaw kasi siya sa papalabas na sasakyan ng mga magulang nito. Kakaalis lang ng mommy and daddy nito. Anong oras na rin? Kaya siguro nagdesisyon ng umuwi ang dalawang may edad. Family dinner ang inihanda ni Sebastian. Wala siyang alam kung anong nasa isip ng binata. Ang tanging alam lamang niya, ipinakilala siya bilang asawa nito. Hindi niya nga alam kung ano ba talagang binabalak ng lalaki. Ang alam lamang niya, hindi siya sang-ayon sa mga nangyayari. Kinuha ni Haya ang inabot nitong white long cotton band at nang tignan niya, may nakasulat doon. Marriage contract na pirmado nito. Ang pangalan niya'y walang pirma. Muling nag-abot ito ng black ballpen bago siya tinalikuran na parang walang nangyari. Sa dami ng nakilala niyang lalaki, ito lamang ang bukod tanging hindi halos nagsasalita at hindi rin mahulaan ang iniisip. Parang blanco lagi ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi alam kung masaya ba ito, malungkot o galit ba. Kanina lang niya nakita ang pagngiti nito. Saglit nga lang yun at bumalik din agad sa seryosong muka. Kapag tapos mo na, bring it to the library. Malamig nitong sambit, tsaka siya tuluyang iniwan. Oo nga't napakayaman ito
at siguradong pati rin ang ama't ina nito. Pero parang ramdam niyang walang kasiyahan. Na parang lahat ay palabas lamang o kung totoo man, panandalian lang. Matapos nun ay babalik na ulit sa realidad na mag-isa ka. Kulang talaga ang pamilya mo. Hindi gaya ng payak lang ang pamumuhay na talagang naroon ng halakhakan, tawanan, malakas na mga pag-uusap at walang katapusang kwentuhan. Manang, tulungan ko na po kayo dyan. Tumalikod siya, pakyat na rin sana ng hagdan nang mamataan niya si Manang Lourdes na nag-aayos ng mga pinagkainan. Parang naawa siya. Mag-isa lang kasi ito at napakarami na dapat nalilinisin at hugasan. Saglit lang siya nitong tinignan. Hindi na haya, baka may kailangan si Sir sa'yo at magalit yun. Hindi naman ho siguro, tulungan ko muna kayo rito. Ang dami po kasi nito at mag-isa lang kayo. Ngumiti ito habang pinagpapatong-patong ang mga pinggang walang laman. Matagal ko na rin itong ginagawa, iha. 3 dekada na rin. Halos nakita ko na ang pagbibinata at pagtanda ni Sir Sebastian. At alam ko na rin lahat ng family history ng mga Decam. Tsaka ito tumalikod para ituloy sa lababo ang mga hugasin. Nang bumalik si Manang ay nagtanong siya. Manang, bakit ho kaya ako dinala rito? Dahil kung babaeng pakakasalan lang ho, kayang-kaya hong makahanap ni Sebastian. Tumigil ito sa ginagawa at humarap ito sa kanya. Ang alam ko, ayaw ni Sir na mag-asawa pero dahil tumatanda na rin si Sir, kaya pinipilit ni Ma'am Carmen. At ayon sa narinig ko, makaisang apo lang ang mga ito kay Sir, lahat ng ari-arian ibibigay na kay Sir Sebastian. Sa yaman ng pamilya Decam ay halos lahat ng kababaihan gustong makilala si Sir Seb. Pero itong si Sir ang ayaw. Iniisip nga ng mami at daddy nito na baka hindi pa doon nakaka-move on kay Alexa, na ex nito. Tumango-tango siya. Di sana ho, doon na lang sa mga babaeng nagkakandara pa sa kanya. Bakit ho kaya ako pa? Bakit kailangan ako pa? Nag-aaral pa ho ako at 1 taon na lang sana. Gagraduate na din po. Saan ka ba nag-aaral? Nagulat siya sa tanong nito. Siyempre po sa Deca. Napatigil siya sa pagsasalita. Nilingon niya si Manang. Tumango-tango ito. Posible bang nakita siya doon? Hindi, malabong mangyari yun. Sa dami ng estudyante sa university na yun, siya pa ang napag-interesan. Imposible naman yata. Dahil kung sa ganda lang, napakaraming mas maganda sa kanya sa paaralan na yun. Hindi na siya nagtanong pang muli at minadali na lang ang paglilinis at pag-aayos ng mga pinggang pinagkainan at ginamit sa dinner. Tumulong din siya sa paghuhugas at pagpupunas ng mesa. Nag-vacuum na rin bago siya nagpaalam kay Manang na aakyat na para iabot kay Sebastian ang papel na pinapirmahan sa kanya kanina. Nasa taas na siya. Ang sabi ni Manang ay sa dulo ng pasilyo, sa kanan ng library nito. Nang makita iyon, kumatok siya, 3 sunod-sunod, ngunit walang sumasagot. Muli sana siyang kakatok nang kusang bumukas ang pintuan. Napaawang yun, hindi nakalapat kaya kusang bumukas ang pinto. Sumilip siya roon, baka walang tao at natulog na ito sa silid nito. Nagulat si Haya ng pagpasok niya. Si Sebastian ang naabutan niyang natutulog habang nakadantay ang ulo sa braso na nakapatong sa working table. Sandali niyang pinagnasaan ang pagkahimbing nito. Napaka-peaceful ng buong lugar. Tanging pag-ikot lang ng wall clock ang tanging tunog na maririnig sa silid nun. Sandali pang hindi inalis ni Haya ang tingin sa lalaking himbingang tulog. Lumapit siya rito. Walang ingay o nilikhang kaluskos ang kanyang mga paa upang hindi magising ang lalaki. Nasa harap na siya ng mesa nito at ipinatong sa tabi ng ulo nito ang papel na hawak tsaka inilagay sa ibabaw ng papel ang ballpen. Aalis na sana si Haya nang mapansin ang larawan ng isang babae sa picture frame sa tabi ng flower vase. Kinuha niya iyong maingat at pinagmasdan yun. Mukhang si Alexa ang babaeng katabi ni Sebastian. Ibig sabihin na hindi pa talaga ito nakakalimot. Parang kumirot ang puso niya na hindi maintindihan kung bakit. Dahan-dahan ang galaw niya at ibinalik ang litrato. What are you doing? Sa diin ng pagkakasabi nito at pagkakakapit sa pulsuhan niya, napapikit siya ng mariin. Ang sakit ng pagkakahawak nito sa kanya. Sinong nagbigay ng permiso sa iyong pakailaman ng mga bagay na yan? Bigla itong tumayo at malakas siyang itinulak patungo sa pader.
Napakagatlabi na lang siya dahil sa pagdantay ng likod niya sa matigas na pader. Hawak pa rin ito ang isang kamay niya. Kapag walang sinabing tignan mo, huwag mong titignan o pakikialamanan. Masakit ang kamay ko. Namimilipit sa sakit na kanyang usal. Bigla siyang binitiwan, ngunit pa nga naman ang hinawakan nito. Huwag, maawa ka. Kahit pa kumapit siya sa braso nito, hindi pa rin iyon nakakatulong upang maging maayos ang paghinga niya. Ang mga paa niya unti-unting tumataas. Hindi ko sinasadya. Hindi ka dapat nangingialam ng gamit ng iba. Sa lakas ng pagkakahagis nito sa kanya, tila nabali ang likuran niya. Lalo pa nang binagsakan niya matigas na bagay. Get out! Muling bulyaw nito, kaya kahit masakit ang katawan at likuran, pinilit pa rin niyang tumayo para makalayo sa lalaking galit na galit ng mga oras na iyon. Panay ang hikbi ni Haya habang iika-ikang naglalakad patungo sa kanyang silid. Masakit kasi ang hita niya na sumalpok sa edge ng mesa kanina at ang likod na tumama rin sa matigas na bagay. Parang gusto na lang niyang tuluyang mamahinga. Wala naman siyang kasalanan. Bakit ito nangyayari sa kanya? Ano ba ang nagawa niya para maranasan niya ang mga ganito kasakit na pangyayari sa buhay? Naging mabuting tao naman siya. Naging matulungin sa mga pulubi sa gilid ng simbahan. Nagsisimba tuwing linggo at nag-aabuloy. Pinahid niya ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Iha, anong nangyari sa'yo? Mula sa dulo ng hagdan paakyat, tumambad si Manang Lourdes. Hindi niya ito nilingon at dumiretso sa nakasaradong pintuan sa unahan. Iha, Diyos ko! Bakit anong nangyari sa'yo? Sa hita mo? May tonong pag-aalala ito. Wala po, Manang. Kaunti na lang at maiiyak na siya, kaya hindi na siya nagsalita ng mahaba. Si Manang ang nagbukas ng pintuan para sa kanya. Inalalayan din siya nito papasok ng kwarto. Pagdating sa loob, doon na siya humagulgol. Hindi niya na kaya pang magpanggap ng matatag. Kailangan niya ng mapagsusumbungan. Mahina siya, hindi siya malakas, gaya ng ibang mga babae. Tahan na, ano bang nangyari? Nito, kasabay ng mahigpit na yakap nito. Umiyak siya, umiyak ng umiyak. Nang mapagod, doon na siya kumalas sa pagkakayakap ni Manang at sinabi kung ano ang nangyari. Napatakip na lamang si Manang ng bibig dahil sa narinig niya. Maging ito'y naluha din. Manang, bakit po ba ito nangyayari sa akin? Ano po bang nagawa kong mali? Maluha-luha niyang tanong. Wala itong sagot kundi tanging yakap ng mahigpit. Shh! May plano ang Diyos, Iha. Magtiwala ka lang sa Kanya. Sana nga ay ganun. Pero kung plano nitong unti-unti siyang patayin, bakit hindi na lang agad-agad? Lumabas si Manang. Kukuha raw ito ng maligamgam na tubig para idampi sa mga pasa niya. Pati kasi sa binti niya ay meron at dahil nakita na ni Manang ang nasa hita niya, pinakita na lang din niya ang nasa likod niya. Yun ang pinakamalaki. Maputi siya kaya kitang-kita yun. Habang wala si Manang, nagpalit siya ng pantulog. Hirap na hirap siya dahil sa pananakit ng katawan niya. Napapaungol dahil sa tuwing igagalaw niya ang mga binti, hindi maiwasang kumirot nun. Nang matapos niyang magbihis, mahihiga na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan. Pakilagay na lang po dyan sa mesa, Manang. Mamaya ko na lang po. Napaupo siyang bigla at kasabay ng sunod-sunod na pagniwi dahil sa masakit na katawan niya. Natatakot siya kaya dinahan-dahan niya ang pagtayo at umatras ng umatras upang makalayo sa lalaking palapit sa kanya. Nakasando at short lamang siya kaya kitang-kita ang mga pasa sa katawan niya. Halatang natigilan si Sebastian dahil sa nakita. Lalapit pa sana ito ng kanyang pigilan. Huwag kang lalapit. Please, huwag kang lumapit. Nagmamakaawang wika ni Haya. Takot na takot at luhaan ng mga matang patuloy sa pag-atras. Ako ba ang... Hindi na nito itinuloy ang sasabihin. Tumalikod ito kasabay ng malulutong na mura. Hindi niya na ito inintindi. Ayaw na niya kahit ang lingunin ito dahil parang biglang tumubo ang takot sa puso niya. Dala ng ginawa sa kanya ni Sebastian. Ilang sandali lang, bumalik naman si Manang Lourdes na may bimpo at maliit na palanggana. May mga gamot din na nakalagay sa first aid kit. Akin na yung mga pasa mo. Gagamutin ko para makatulog at hindi kumirot yan. Wika ni Manang
Ayaw sana niya pero mapilit si Manang. Tsaka inumin mo pala ito para mawala ang pananakit ng pasa mo at hindi mamaganang sobrang likod at hita mo. Kinuha naman niya ang gamot tsaka ininom yun. May tubig naman doon na dala ni Manang kaya yun na ang kanyang ginamit. Siya nga pala, humihingi ng sorry si Sir. Hindi daw niya sinasadya. Lasing daw kasi siya at naalimpungatan. Napatitig siya kay Manang. Sino pong nagsabi niyan? Ngumiti ang babae. Si Sir Sebastian. Habang paakit ako kanina sinabi niya iyon na magkasalubong kami sa hagdan. At yung gamot siya rin ang nagbigay. Kung hindi pa daw ikaw gumising bukas, dadalhin ka daw niya sa hospital. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya. Sinaktan-saktan siya tapos dadalhin sa hospital. Bakit hindi na lang kaya siya patayin para tapos na ang paghihirap niya? Mabait si Sir Sebastian Haya, pero kailangan lang talagang hanapin. Hindi kasi ito ang tipo ng tao na mabilis magtiwala. Hindi rin madaling mapaniwala si Sir. Kaya kung nag-alala siya sa'yo, ibig sabihin na kukuha mo na ng paunti-unti ang tiwala niya. Malumanay na usal ni Manang, ngunit hindi talaga siya nadadala sa mga sinasabi sa kanya. Para kasing demonyo ang ugali nito, kabaliktaran sa mga magulang nito. Kinabukasan, nagising siya na may lagnat, masakit ang buong katawan at may talukbong na kumot. Mag-aalas 8 nang magmulat siya ng mga mata, pero hindi makatayo sa sakit na gawa yata ng kanyang mga pasa. Gusto niya sanang bumaba para magkape pero hindi niya kaya. Dalangin na lang niya na sana umakyat si Manang at kamustahin siya. Wala siyang tulog ng buong gabi dahil sa sakit ng ulo. Tapos ngayong umaga, bumalik ang sakit ng mga pasa niya. Mukhang nawala na ang epekto ng gamot na ininom niya. Sakto namang may kumatok kaya ganoon na lamang ang kanyang pasasalamat. Pero nang makita kung sino ang nasa may pintuan, bigla siyang kinabahan. Si Sebang palapit sa kanya. Tumalikod siya at pilit itinatago ang panginginig ng katawan gamit ang kumot. Pero nang maramdaman niya ang paglapat ng palad nito sa noo niya, nagulat talaga siya. Dadalhin kita sa hospital. Hindi iyon pakiusap, hindi rin patanong, kundi isang desisyon. Gusto pa sana niyang tumanggi nang bigla na lamang siya nitong binuhat. Nagkarambola na naman ang tibok ng puso niya. Maglalakad na lang ako. Aniya nang hindi ito tinititigan. No, kumapit ka't baka mahulog ka. Baritonong tinig nito na kanyang ikinatahimik. Kagabi parang demonyo. Ngayon bakit parang naging anghel naman sa bait? Nahimasmasan na kaya ang taong to? What? Taas kilay nitong tanong habang pababa sila ng hagdan. Hindi siya sumagot. Ayaw na niyang magsalita pa. Baka ihulog siya nito ay mahirap na. She's fine now. Ani ng doktor na kausap ni Sebastian. Thank you, Doc. Tumango ang doktor na babae. Nagbigay pa ito ng ilang mensahe bago nagpaalam. Gising na siya at narinig niya lahat ng pinag-usapan ng mga ito. Medyo masakit pa ang ulo niya. Ngunit ramdam niya na hindi na siya nilalagnat. Gumalaw si Haya. Saktong lumingon ng binata. Kaya nakita nito ang paggalaw ng babae. Agad itong lumapit at tinulungan siyang makaupo. Salamat. Nahihiya niyang usal. Hindi niya alam kung bakit pa siya nito dinala rito. Gayong kasalanan naman ito kung bakit siya nagkaganito. Are you hungry? What do you want? Bibili ako sa... Hindi, ayos lang ako. Tubig lang sana ang sakin. Nangihina niyang wika. Hindi naman ito nagatubiling ipagsalin siya ng tubig sa baso. At inalalayan pa nito iyon upang makainom siya ng maayos. Nasa isang private room sila sa loob ng hospital. Maaliwalas sa kulay na puti ang buong silid. Nakasarado ang salaming bintana na may kurtinang kulay puti rin. Nakabukas ang kurtina kaya kita niya ang maliwanag na sikat ng araw. Nang makainom, bumalik siya sa pagkakahiga. Bawat galaw ay nakaalalay lang si Sebastian na ipinagtataka naman niya. Dahil kagabi para itong sinapian sa sobrang dilim ng muka. Ngunit ngayon, kahit hindi ito ngumiti, maaliwalas na ang mga tingin nito. Inayos nito ang kumot na puti, pero tumigil ito nang may kumatok sa nakasaradong pintuan ng silid. Nang makitang maayos ng pagkakahiga niya, tsaka ito lumapit doon at binuksan ang pintuan. Oh Iha, are you okay? Anong nangyari? Nagulat siya sa taong pumasok. Ang mami ni Sebastian. Ano ba kasi ang ginawa mo, Sebastian, ha?
Kailangan bang saktan ng asawa mo, ha? Mas nagulat siya dun. Alam ba ng babae ang nangyari? Sorry, ma'am. Mahina at tila nahihiya nitong usal. Next time, huwag kang natutulog sa library. Matulog ka sa kama ninyo para hindi ka naalimpungatan. Nakasakit ka pa tuloy. Hindi pa awat na sambit nito. Ngumiti siya ng pilit kahit hindi pa talaga maayos ang pakiramdam niya upang mabawasan ang pag-aalala sa mukha ng mami nito. Heto, kumain ka ng prutas para lumakas ka. Ipinatong nito sa mesa sa gilid ng kama niya ang isang basket ng prutas. Salamat po, ma'am. Hay nako, anong ma'am? Mami, mami ang tawag mo dahil kasal na kayo ng anak ko. Lumingon ito sa lalaki. Kahit hindi niyang sinabi na may asawa na pala siya, di sana ikinasal kayo ng maayos sa simbahan. Dugtong pa nito, pilit niyang itinago ang hiya. Kasal? Pinapirma lang naman siya tapos wala na. Sinaktan pa siya. Yun ba ang kasal? Hindi umimik ang binata. Tahimik lang ito habang nakatingin sa kanya at sa babaeng halos lahat ng prutas ay ipakain na sa kanya. Ito pa ang nagbalat ng mga iyon at ipinakain sa kanya. Kung tutuusin, wala siyang masabi sa ina nito. Napakabait nito kahit hindi pareho ang antas nila sa buhay. Pero ang isiping pinilit lang siya, yun ang hindi maganda. Lalo na nang bilhin siya ni Sebastian sa tiya niyang mukhang pera. May isang oras din ang mami nito sa hospital. Matapos makipagkwentuhan at magbili ng kung ano-ano, umalis na ito dahil dederecho pa raw ito sa kumpanya. Muli ay si Sebastian na naman ang kanyang kasama sa loob ng kwarto. At hindi siya komportable roon, lalo na at natatakot siya dahil sa ginawa nito kagabi sa kanya. Para tuloy nagkaroon siya ng phobia. Nakatuon lang ito sa laptop habang abala sa ginagawa nito. Nakaupo ito sa sofa. Siya naman, nanonood lang din ng TV. Gusto niyang ilipat ang palabas pero hindi niya maabot ang remote na nasa mesa nakapatong. Nag-aalangan din si Hayat na utusan si Sebastian dahil seryoso itong nakaharap sa laptop. Tahimik siyang gumalaw at pilit inabot ang remote sa mesa na nakapwesto sa gilid ng kama. Nasa dulo iyon sa kabilang side kaya halos hindi niya iyon maabot. Kaunti na lang at mahawakan na niya pero bigla siyang nahulog sa kama. Napasigaw pa si Haya at naghintay na lamang na lumagapak sa sahigang katawan niya pero hindi siya umabot doon. Nagulat na lamang siya nang mapagtantong nasalo siya ni Sebastian. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Para tuloy nahiya siya dahil kahit ang magsalita, hindi man lang nito nagawa. Nang maibalik siya nito sa kama, doon na siya humingi ng sorry. Just tell me kung anong kailangan mo. Paano kung mahulog ka? Didagdag na naman sa sakit ng katawan mo yun. Nayuko siya dahil sa paninermo nito sa kanya. Bakit? Magkakaroon ba siya ng sakit sa katawan kung hindi dahil sa taong to? Naiinis man, hindi na lang niya inilabas. Baka kasi magalit pa ito. Ano ba yun? Umari ko ang isang kilay nito. Wala. Anya na lamang para hindi na humaba ang usapan. Tubig o prutas? Sabihin mo. Irita nitong wika. Wala, hayaan mo na. Muli niyang usal. Hindi niya ito sinagot at tinignan lang ang remote. Mukhang nakuha naman agad iyon ng binata kaya inabot nito sa kanya ang nais. Heto, remote lang pala, ayaw mo pang sabihin. Ang sarap batuhin ng remote ang suplado. Pasalamat talaga ito at gwapo. Naiinis siya pero hindi na lang siya umiimik. Baka kasi mag-away pa sila. Akala niya ibabalik na ito sa ginagawa pero nagulat si Haya nang bigla itong lumapit sa kanya. Ang kalmadong tibok ng kanyang puso biglang naging abnormal nang gahibla na lamang ang lapit nila sa isa't isa. Namimilog ang mga mata niya dahil sa sobrang gulat. Gumalaw ang unan. Inayos nito yun. Sana lang talaga hindi naririnig ng taong ito ang tibok ng puso niya. Ang bango naman ito. Ang hininga na amoy pa ang mouthwash na ginamit. Nang maiyayos nito ang unan, binawi nito ang ulo. Ngunit natigilan itong saglit at natigil ang tingin sa mismong mukha niya. Kinakabahan siya na hindi niya maintindihan. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil sa mga iniisip. Ang ganda ng mga mata ng lalaking ito. Ang kissable lips na iniisip niya kung anong lasa. Dahan-dahang ibinaba nito ang ulo patungo sa kanya. Bigla siyang napapikit dahil sa nerbiyos na nararamdaman. Pero bigla siyang nagulat dahil sa isang katok mula sa pintuan. Narinig niya itong napamura bago siya tinalikuran.
Napanguso na lang siya dahil sa nangyari. Hahalikan ba siya? Hindi siguro. What? Sa lakas ng tanong nito sa mga pumasok, ramdam niya ang inis doon. Haya! O Haya, ayos ka lang ba? May God ang pinsan ko. Natamemi na lamang si Haya nang makita ang tiya niya at ang anak nito. Napakunot ang noo at napatanong kung bakit naririto ang mga ito. Pero nang makita ng dalawa si Sebastian, natameme at naistatwa na ang mga ito sa kinatatayuan. Halos lumuwa din ang mga mata ni Cathy nang makita ang binata. Mami, ang gwapo niya. Sino siya? Akala ko ba'y matanda ang pinagbentahan mo kay Haya? Bakit napakabata niya at napakagwapo? Bulong ni Cathy na pinsan niya sa ina nitong si Belinda. Bulong lang iyon pero dinig pa rin niya dahil nasa gilid lang ang dalawa sa tabi ng kanyang kama. Hindi ko alam. Namimilog na mga matang sagot ng ina nito. Pilit ang mga ngiti ng dalawa habang nakatitig kay Sebastian. Get out! Ngunit nagulat siya sa tinig ni Seb. Ano? Pamangkin ko ang narito at dinadalaw namin siya. At ikaw, sino ka ha? Sa bagsik ng titig ng binata, dahan-dahang gumilid ang dalawa. I'm her husband, so get lost. Muli nitong usal. Napatingin si Cathy sa kanya. Kita ang inis rito at nananaas din ang kilay. Siguro ay dahil sa narinig. Imposible! Paano ka naging asawa ni Haya? Gayong ang sabi ni Mami, matanda ang... Ngumuso ito na parang hindi talaga kumbinsido. Panay ang salit-salit ng tingin sa kanya at sa binata. Tayo na anak, wala tayong mapapala rito. Hinawakan ng tiya niya ang kamay ng anak nito tsaka hinila. Tara na! Pahabol pa nito. Pero Mami, hindi ho ito pwede. Paano nangyari yun? Ayaw niyang magsalita dahil gusto niyang makita ang mukha ng dalawa. Halata talaga ang pagtataka sa tiyahin niya at inggit sa mukha ni Cathy. Niloloko mo ba ako, Haya? Paano nangyari to? Bumaling ito sa kanya. Nagdadabog pa din itong magtanong. Galit siya pero kailangan niyang kumalma dahil hindi pa siya lubusang magaling. Nanghihina pa kasi siya. Isa pa'y masakit pa ang katawan niya. Gusto niyang makita sa mga mukha ng mga ito ang pagsisisi at inis. Yun pala ang talagang nangyari. Kahit nga siya ganun din ang akala. Ngunit hindi. Yun nga lang, mapanakit ang taong to. Umatras sa mga ito. Mukhang natatakot din dahil biglang pumasok si Oscar sa loob ng kwarto. Hindi niya alam kung nasaan na si Pancho. Simula kahapon kasi, hindi niya na ito nakita. Mami, bakit ho ganun? Sana ako na lang eh. Ani Cathy habang palabas ang mga ito ng kwarto. Hinihila pa ng tiya niya ang braso ng babae dahil ayaw umalis at nakatuon lang kay Sebastian ang mga mata nito. Parang biglang nagdiwang ang puso niya dahil sa reaksyon ng dalawa. Napahiya rin ang mga ito sa sariling kahayupan. Oo nga eh, dapat si Cathy na lang ang ibinenta nito imbis siya. Nang makalabas ay sumunod din agad si Oscar at ito na rin ang nagsara ng pintuan. Sunod-sunod ang pagkurap na ginawa niya. Parang maging siya, hindi makapaniwala sa nangyari. Nagtataka nga siya kung bakit nalaman ng mga itong nasa hospital siya. Ayaw din niyang magtanong kay Sebastian, baka kasi magalit ito, lalo pat halos magdugtong na rin ang mga kilay. Halatang naiinis. Maya-maya ay may tinawagan ito sa cellphone. Siguraduhin mong hindi na yan babalik dito. Sinabi ko sa inyong magbantay kayo. Paano nakapasok ang mga taong yun sa kwarto ng asawa ko ha? Napabawi siya ng tingin nang lingunin siya nito nang banggitin ng salitang asawa. Parang may mga paru-parong nagliliparan sa tiyan niya dahil dun. Hindi naman siguro ganoon ang pakiramdam ng kinikilig, hindi ba? 3 araw lang, nakauwi na rin siya. Hindi na pinatagal ni Sebastian dahil daw baka guluhin siya ng tiya at pinsan niya. Parang concern na concern talaga, hindi halatang peke. Mabuti naman at maayos ka na iha. Niyakap siya ni Manang Lourdes nang pumasok siya sa main door. Ito agad ang bumungad habang naluluha-luha pa. Para talaga itong nanay niya. Opo Manang, maayos na rin po ako. Ngumiti ito at inakay siya papasok. Hawak siya ni Sebastian sa braso pero nang akayin siya ni Manang, kusa itong bumitaw. Kinagabihan ay siya lamang mag-isang kumain. Umalis daw kasi ang lalaki. Mukhang importante raw sabi ni Manang dahil nagmamadali ito kanina. Hindi na lang din siya nag-react.
Mabuti nga iyon at hindi na siya naiilang sa tuwing nasa paligid ito. Yung takot niya ay parang unti-unti na ring nababawasan. Siguro dahil sa pagiging maalaga nito noong nasa hospital siya. Matapos kumain, umakyat na din siya para magpahinga. Hindi na siya pinatulong ni Manang sa paghuhugas dahil nag-aalala ito na baka mabinat. Pero mag-aalas 11 na ng gabi, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok kaya bumaba siya para sana uminom ng tubig nang mapansing may pumasok mula sa main door. "Bakit ho kasi naglasing kayo? Buti at nakauwi kayo, sir." Nagtago siya sa likod ng pader sa dining area tsaka siya sumilip. Si Manang Lourdes, akay si Sebastian na hindi na halos makalakad sa sobrang kalasingan. Panay ang reklamo ni Manang habang inaalalayan nito ang amo paakyat. Agad siyang nagtungo sa kusina para uminom ng tubig at kumuha na lang din ng palangganang may tubig para kay Sebastian. Hindi niya nga alam kung bakit. Bumalik siya sa taas at naabutan niya si Manang sa unang baitang pababa ng hagdanan. "Haya, gising ka pa pala." Tinignan nito ang kanyang hawak. "Para ba iyan kay..." "Opo, ako na pong magpupunas sa kanya, Manang. Pahinga na po kayo." "Kaya mo ba?" Tumango siya kaya ito nagpaalam na bumaba para matulog. Dumiretso na siya sa silid ni Sebastian. Naabutan niya itong tulog na tulog. Ang isang braso nito ay malayang nakahilata sa kama. Napanguso siya. Bakit naman ito uminom ng marami? Tinungo niya ang drawer nito at kumuha ng puting bimpo. Pumunta siya sa banyo nito para banlawan yun. Naaalala niya na sa tuwing nalalasing noon ng tatay niya, pinupunasan ng basang bimpo ng nanay niya para daw humupa ang init sa katawan dala ng alak. Binuksan na rin niya ang aircon ng kwarto bago dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. Amoy na amoy ang samyo ng alak sa katawan nito. Napangiwi siya. Pero nang ididikit na niya ang bimpo sa gwapong mukha nito, parang nag-alangan siyang bigla. Kinakabahan kasi siya. Nagdadalawang isip na nga siya kung si Manang nilang kaya ang gumawa nito. Lumunok muna siya bago niya tuluyang idampi sa mukha nito ang bimpo. Nandito na rin lang siya kaya ginawa na niya. Marahan niya lang na pinunas iyon sa mukha nito. Gusto niya lang makasigurong maginhawaan ito. Maya-maya pa, gumalaw si Sebastian. Napatigil siya. Nag-aalala siya at baka magising niya ito. Unti-unting dumilat ang mata ng lalaki. Kumabog ang dibdib niya. Napakagat din siya sa kanyang ibabang labi. Hala, nagising niya pa yata. Napaungol ito at tuluyan na itong dumilat at diretso siyang tinignan. Natamemi na lamang siya at hindi na nakagalaw pa nang kabigin siya nito at madiing inangkin ng mga labi niya nang mapagsino kung sino ang nasa kama nito. Namilog na lamang ang mga mata niya dahil sa gulat. Nagising si Haya dahil sa katok mula sa labas ng pintuan. Bumalikwas siya ng bangon, ngunit nang mahulog ang kumot sa katawan, bigla siyang natigilan. Namimilog ang mga matang ibinalik sa katawan ng kumot dahil ni isang saplot ay wala siya. Gumalaw siya pero napangiwi dahil sa nararamdamang sakit sa kanyang ilalim. Masakit ang kanyang pagitan. Nagkalat ang kanyang mga kasuotan sa ibaba ng kama. Parang nanlamig bigla ang katawan niya nang maalala ang nangyari sa kanila ni Seb nang nagdaang gabi. Ngayon lang tumimo sa isipan ni Haya ang naganap. Nilingon niya ang binata kung saan ito nakahiga kagabi. Wala na ito roon at tanging amoy na lamang ng kulo nito ang natira roon. Naisip niya kung paano siya pumayag na ibigay ang pagkababae sa taong yun. Gayong dapat, galit siya at isinusumpa niya ito. Ngunit paano niya pagagawin kung ibinigay niya na ang sarili sa taong yun? Napatayo siya bigla nang muling may kumatok sa pintuan. "Sandali lang!" Sigaw niya at mabilis na dinampot ang mga nagkalat na mga damit sa lapag. Isa-isa niya yung sinuot ng mabilis. Kahit ramdam niya ang panlalagkit ng katawan, hindi niya na lamang pinansin at binilisan ang ginagawa dahil baka bumukas ang pinto at siya ay mahuli. Binuksan niya kaagad ang pinto nang maisaayos ang sarili. "Iha, sabi ko na nga ba't nandito ka? Mag-agahan ka na." Maagang umalis si Sir Seb dahil may meeting pa daw. May pupuntahan pa raw ito. Nahihiya siyang nagyuko ng ulo. Baka kasi kung ano nang iniisip ni Manang. Nahihiya siya kahit na may katotohanan yun. Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. "Susunod po ako, Manang." Anya rito. "Sige, ipaghahain na kita ng kanin. Bumaba ka kaagad ha."
Tumango siya kaya tumalikod na si Manang Lourdes. Siya naman, dumiretso na sa silid niya para mabilis na maligo. Parang ramdam talaga niya ang kapit na amoy ni Sebastian sa katawan niya. Baka ano nang iniisip ni Manang sa kanya. Kakaiba na kasi ang tingin at pagngiti-ngiti nito. Sandali lang ang pagligo niya at nagbihis na ng isang simpleng bestida na hanggang tuhod. Napapangiti pa si Haya habang pababa ng hagdanan. Hindi niya kasi makalimutan ng naganap kagabi. Medyo maayos na siya at dahan-dahang tinatanggap ang mga nangyayari. Hindi rin kasi siya pwedeng tumakas basta-basta dahil may 2 pang tauhan si Seb na nakabantay sa kanya araw-araw. Tama nga siguro si Manang, kukunin niya ang tiwala ng mga ito bago siya magdesisyon. Pero yun kung gusto pa niyang tumakas sa lugar na ito. Bigla niyang iniling-iling ang ulo upang iwaksi ang mga iniisip na wala namang katuturan. Siyempre aalis siya, tatakas siya. Ano bang mga pinag-iisip niya? Buwan ng tuluyang nagdaan, laging wala si Sebastian. Kung naroon man sa bahay, lagi rin itong busy. Araw-araw ay trabaho ang inaatupag. Ganito ba dapat ang mayaman? Hindi ba pwedeng kahit sandali, mag-day off din ang mga ito? I-enjoy ang buhay dahil may sapat ng pera para gawin ang mga gusto. Pero mukhang hindi ganoong tao si Sebastian. Parang araw-gabi na lang, trabaho ang inaatupag. Kung minsan nagigising siya na nasa silid na siya nito. Siguro'y binubuhat siya patungo sa kwarto. Minsan din, magigising na lang siya na may nakadagang mabigat sa kanyang ibabaw. Hindi man lang ito magpaalam. Basta oras na gustuhin ito. Ay basta na lamang siyang gigisingin. Parang ang nasasanay na siya. Pero hindi siya nagpoprotesta sa mga ganoong bagay. Maging siya kasi, tila hinahanap din ng balat nitong nakadampi sa balat niya. Ang mapanuring mga mata at maaalab nitong mga halikat haplos. Hindi nakakasawang pagmasdan kung paano ang ginagawa nito sa kanya. Animoy isang bihasa ito sa gawaing iyon. Kung paano siya laruin na nakapagbibigay ng sukdulang kasiyahan ng kanyang buong katawan at pagkatao. Parang ang hindi na pumasok sa isip niya ang tumakas dahil sa ipinapakita nitong kaswitan. Magugulat na lang siya, nakayakap na ito sa kanya. Kung minsan, pupulupot at isasandal na lang nito ang ulo na ikinakangiti niya ng tahimik. Paano pa kaya siya tatakas kung kakaibang Sebastian na ang nasisilayan at nararanasan niya ngayon? Gugustuhin pa rin ba niyang umalis sa tabi nito kung parang isang paraiso ng pakiramdam niya sa piling nito? Manang, si Seb po. Lumingon ang matanda at itinigil ang ginagawa. Sumaglit sa kampa ni Iha, may kukunin lang daw, babalik din daw kaagad. Pero Sabado ngayon, dapat wala itong pasok. Kanina pa po ba siya? Kalalabas lang Iha, baka nasa labas pa yon. Tatalikod na sana siya nang maamoy niya ang sinangag ni Manang. Napatakip siya ng ilong dahil sa amoy ng bawang. Nagtaka siya kung bakit ganun. Mabaho na ang bawang. Gayong paborito nga niyang kainin ng sinangag na may maraming bawang. May problema ba? Napatakip si Haya ng bibig nang bigla na lamang siyang magduwal. Mabilis niyang tinakbo ang lababo para doon sumuka. Sunod-sunod iyon pero wala namang lumalabas. Paano kung wala pa naman siyang nakain dahil kabababa lang niya? Ayos ka lang Haya? Inabot nito ang tubig. Kinuha niya iyon. Sige lang, isuka mo lang para maging maayos ang pakiramdam mo. Anito habang panay ang hagod sa likod niya. Nang matapos siyang magduwal, nilingon niya si Manang. Humahalakhak at pumapalakpak kasi ito. Bakit ho? Mukhang buntis ka Iha. Nagulantang na lamang siya dahil sa narinig niya. Ngunit nang marinig ang sasakyang umuugong sa labas, dali-dali siyang tumalikod upang habulin si Sebastian. Gusto niya kasi itong makita na parang ewan. Siguro nga tama si Manang. Ngunit nakalabas na ito ng gate at humarurot na paalis nang maabutan niya sa bukas na gate. Babalik na sana siya sa loob nang biglang may kung sinong humawak sa leeg niya at may kung anong itinakip sa bibig niya. Dahan-dahang pumikit ang mga mata niya. Mukhang may pampatulog ang panyo. Iha! Narinig pa niya ang sigaw ni Manang bago siya tuluyang nahimatay. Anong gagawin natin sa kanya ngayon, ma'am? Tumingin ang babae sa isa pa nilang kasama. Ikaw ang may sabing kidnapin ng babaeng to, kaya paano na to ha, Pancho? Ngumisi ang lalaki. Ano bang pinakamagandang gawin sa mga kagaya nito? Ano? Bilisan mo't baka magising.
Ani Belinda. Nasa tabing dagat ang mga ito habang nakatali ang babaeng kinidnap ng mga ito. Nakapiring ang mga mata at nakabusal ang bibig. Kaya nga narito tayo sa tabing dagat, hindi ba? Ipapaanod natin siya sa dagat nang walang ebidensya. Tapos ikaw ang papalit sa pwesto nito at yaman na tayo. Nag-isip si Cathy. Paano naman? Tanga. Magpapasurgery ka syempre para maging kamukha mo itong pinsan mo. Mag-isip ka nga, Cathy. Kaya lagi kang kulelat ang boba mo. Sabay kutos pa ng ina nito sa babaeng katabi. Sigurado ka bang gagana yan, Pancho, mahal? Binalingan nito ang lalaki. Lumapit ito kay Belinda at yumapos. Oo, mahal, para naman magkapera tayo nang hindi nahihirapan. Lalo na't pinalayas ako ng Sebastian na yan sa trabaho. Tigilan nyo na nga yan, nakakadiri kayo. Ani ng dalaga nang makitang naghalikan ng dalawa. Nagkapera na tayo kay Haya noon at ngayon ay Anli na dahil kay Cathy. Ang papalit na Haya. At itong lumang Haya, ipapakain natin sa pating. Sa lakas ng halakhakan ng mga ito, nagpapakitang mga walang kaluluwa talaga. Nagising si Haya dahil sa ingay ng paligid, sa lakas ng tawa at hampas ng alon. Nagsimula siyang gumalaw pero hindi niya kaya. Nakagapos ang dalawang mga paa at nakatali sa likuran ng dalawang mga kamay. Hindi rin siya makasigaw dahil may busal ang bibig niya, ni hindi rin siya makakita. Gising na, Mami! Rinig niya ang boses na iyon at pamilyar sa kanya ang tinig ng babae. Gusto niyang magsalita ngunit hindi niya kaya. Maya-maya, tinanggal ang kanyang piring, maging ang kanyang busal. Tia? Cathy? Nilingon niya isa-isa ang mga ito. Bakit kasama niyo si Pancho? Gulat na gulat niyang usal. Eh di syempre, boylet yan ni Mami. Ayan kasi aanga-anga ka. Yan tuloy wala kang alam na ang nagpresenta sa'yo kay Sebastian Decam ay si Pancho. Kami pa ang sinisisi mo. Wala ka talagang alam. Ani Cathy. Bigla siyang napahiyaw sa sakit ng binti nang sipain siya nito matapos magsalita. Bakit niyo to ginagawa? Wala akong naging kasalanan sa inyo, Tia. Pamangkin mo ko pero bakit ho naman ganito? Pakawalan niyo po ko, Chang. Ngunit tumawa lang ang babae. Gaga, kinuha ka nga namin tapos pakakawalan? Anong katangahan naman yan? Naluha na lamang siya dahil sa sobrang awa sa sarili. Parang napaka-helpless niya dahil sa sitwasyon niya. Buntis siya tapos ito pa ang unang bungad ng pagbubuntis niya. Paano na siya ngayon? Tiyang Cathy, maawa na kayo. Ginawa ko naman ang lahat para sa inyo, di ba? Nagalit ba ako nang ibenta niyo ko? Di ba hindi? Hindi ka nagalit kasi para ka naka-jackpot sa loto. Paano ka magagalit kung parang Greek god ang asawa mo? Buhay prinsesa ka na dapat. Ako ang nasa posisyon mo. Ngayon papalitan na kita. Di ba ang saya nun? Tinapik-tapik pa nito ang pisngi niya. Tama na yan. Itatapon na natin siya. Kung papayag sana itong mahal kong pakinabangan ka, dapat sinimulan ko na kanina pa. Pero ayaw kaya itatapon ka na lang namin. Huwag, Pancho. Hindi ko alam na tinanggal ka ni Sebastian. Wala akong alam. Please, Tia Kat. Ngunit nang simulan siyang buhati ni Pancho, wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Umiyak lang ng umiyak dahil sa sobrang awa sa sarili. Habang ang tiya at pinsan niya na dapat ay tumutulong sa kanya, tumatawa lang at ang saya-saya pa ng mga ito. Sayang ka sana. Pero paano ba? Mamamaalam ka na. Kamusta mo ko kay San Pedro, ha? Wika pa nito bago siya inihagi sa malawak na dagat. Patuloy ang pagpupumiglas ni Haya. Ngunit hindi man lang siya makawala sa pagkakatali sa kanya. Unti-unti na rin siyang tinatangay ng agos pa ilalim. Nauubusan na siya ng hangin. Parang wala na siyang pag-asa pang mabuhay. Nauubusan na rin siya ng lakas. 4 na buwan nang matuling lumipas at halos mawala na ng pag-asa si Sebastian na makita si Haya. Ipinahanting niya si Pancho ngunit hanggang ngayon hindi nila matagpuan ng lalaki. Bukod roon, pinabantayan din niya ang tiyahin ni Haya. Ngunit walang kahinahinala sa mga ito. Sir, tama na ho yan. May awa ang Diyos. Mahahanap niyo rin ho yung asawa ninyo. Naluluhang usal ni Manang nang muling lumagapak ang babasaging baso na may lamang alak sa pader ng library nito. Makikita din natin ang asawa mo, anak. Hindi tumitigil ang kapulisan, Sebastian. Kaya magtiwala ka, iho.
Nag-aalala na rin pati ang magulang ng lalaki dahil araw-gabi na lang ito kung maglasing. Mom, I want my wife. Please ibalik ninyo ang asawa ko. Nagising na ako sa lahat dahil sa kanya. Pero ngayon bigla naman siyang binawi sa akin. Paano kung mabubuhay kung wala siya? Hindi ko kakayanin. Lasing na ito na kahit ang tumayo ng tuwid, hindi na nito magawa. Carmela, Sebastian, Lourdes, lumabas kayo bilis! Napukaw ang lahat nang mula sa labas ng library, humahangos ang daddy ni Sebastian, dala ang galak sa labi at mga mata nito. What happened? Wika ng ina ni Sebastian nang sumilip ito sa pintuan. Tumayo maging si Sebastian kahit nahihirapan. Ma'am, Sebastian? Nagulantang ang lahat nang mula sa pasilyo, palapit si Haya habang umaagos ang mga luha. Haya? Naibulong pa ng binata bago tinakbo ang naglalakad na asawa. Gulat na gulat ang lahat at galak ang tanging makikita sa labi ng mga ito. Ngunit si Manang Lourdes, tiyan ni Haya agad ang tinignan dahil 4 na buwan na. Dapat may umbok na ang sinapupunan nito. Yes, I will marry you, Sebastian. I'm so happy. Habang nakatanaw si Manang Lourdes sa dalawang magkapares na nasa tabing dagat, hindi nito maintindihan ang nararamdaman niya. Para kasing may kakaiba talaga kay Haya. Hindi na kasi siya nito kinakausap. Kadalasan ay panay lang din ang utos nito na ni minsan hindi sa kanya ginawa ni Haya. Baka nga nagbago lang talaga ito sa nakalipas na mga buwan. Lalo na at dumaan sa mga maraming panganib. Ang sabi kasi nito, kinuha siya ng hindi kilalang mga tao. Paanong hindi kilala? Gayong kitang-kita niya si Pancho na isa sa mga dumukot. Ayaw niyang magsalita muna habang hindi pa siya nakakasiguro. Ayaw niyang mga ilam sa kasiyahan ng pamilya, lalong-lalo na ni Sebastian. Alam niya na sobra ang kalugmukan at kamiserable nito noong nawala si Haya at ayaw niya iyong putulin sa isang hinala na wala pang kasiguraduhan. Congratulations! Bati ng mami ni Sebastian. Niyakap pa ng ginang ang dalawa. At nakipagbeso naman ang ama ng lalaki kay Haya habang kita ang sobrang saya sa mukha nito. Nasa Batangas sila ngayon dahil sa proposal na ginanap sa isa sa mga beach resort ng mga dekam at maging siya ay sumama rin. Masaya siya para sa ikakasal pero may bahagi ng puso ni Manang na parang may mali dahil kung mas mahigit na nakakakilala sa dalaga, walang iba kundi siya dahil araw-araw silang magkasama noon sa mansyon. Walang alam si Sebastian sa huling nangyaring pagsusuka ni Haya. Nang tanungin niya si Haya, hindi naman daw ito buntis. Siguro daw ay allergy lang o may nakaing hindi maganda. Hindi na niya pinalaki ang issue upang bigyan ng kapayapaan ang isip ng pamilya. Naunang umalis si Manang Lourdes. Hindi na siya sumali sa kasiyahan. Gusto niya kasing mapag-isa at makalanghap ng sariwang hangin sa dagat. Nagsimulang ihakbang ni Manang ang mga paa sa dalampasigan. Magdadapit hapon na at habang naglalakad siya ay yakap ng matanda ang sarili. Malamig ang simoy ng hangin. Mula sa nilalakaran, rinig pa niya ang musika ng resort kung saan may salo-salo. Ngumiti siya at tumuloy sa paghakbang. Ngunit habang naglalakad, tila nahatak ang kanyang tanaw sa babae sa hindi kalayuan. Namumulot ito ng mga bilad na tuyo sa gilid ng baybayin. Nakataklob ang ulo nito. Natigilan siya na makita ang umbok nitong tiyan. Kung buntis si Haya, ganun na ganun kalaki ang sinapupunan nito. Dediretso na sana ito nang may tinawag ang babae. Ate Carol! Bigla siyang natigil sa paghakbang. Kaboses ito ni Haya. Hindi siya pwedeng magkamali. Kinabahan si Manang Lourdes habang palapit. Dumating ang babaeng tinawag nito at tumulong sa pagkakaing ng mga tuyo. Magandang hapon, bati niya. Doon bumaling ang babae sa kanyang dako at bigla siyang nabuwal nang makita ang mukha nito. Haya, iha? Nanggilid ang kanyang luha. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ng mukha nito. Natigilan ng babae, maging ang kasama nito. Ako to, si Manang Lourdes mo. Bigla na lamang niya itong niyakap nang wala man lang abiso. Sigurado kasi siya. Si Haya ang babaeng nasa harapan niya. Kumalas siya rito at tinignan ng babae. Maging ito'y naiyak din. Manang,
Nasabi pa nito bago tuluyang nawalan ng malay ang babae. Haya! Napasigaw siya pero natumba na ito. Buti na lang nasalo agad ng kasama nito ang ulo ni Haya. Bago pa man natumba sa buhangin, pinagtulungan nila ng isa pang babae ang dalaga na maipasok sa loob ng kubo at maihiga sa kawayang upuan sa sala. Habang tulog ito, nagsimulang magkwento si Carol na nakakita pala kay Haya. Akala nga namin patay na yan pero nang mapansin naming humihinga pa, hindi kami nagdalawang isip ni inay na iuwi dito sa kubo. Nag-report na kami sa pulis pero hanggang ngayon walang update. Hindi rin namin matulungan si Mia dahil wala siyang naalala kahit sino o kahit pangalan man lang niya. Kaya pansamantala, pinangalanan namin siya sa pangalan ng namayapa kong kapatid. Naghihintay kami ng update ng mga pulis pero wala daw talaga. Kaya inabot na ng buwan dahil wala kaming clue kung paano siya matutulungan. Nalulungkot na paliwanag ni Carol. Hinawi niya ang buhok ng naligaw sa mukha ni Haya. Napaluhanan naman siya dahil isang malaking pagkakamali ang nangyayari ngayon sa resort. Hindi si Haya ang naroon. Kung hindi si Haya, sino? Napabalik si Manang sa kasalukuyan nang maramdamang gumalaw ang babae sa tapat niya. Nasa ulunan kasi niya ito nakaupo. Nang subukan itong umupo, kanya itong inalalayan. Manang, hindi niyo po ko iniwan. Nagliwanag ang mukha niya't naluha pang lalo nang marinig iyon mula sa dalaga. Nakakaalala ka na, Mia? Ani Carol. Haya ate. Haya ang pangalan ko ate. Napaiyak na ito nang yakapin nito si Carol, maging si Aling Mabel na ina ni Carol. Para siyang nabunutan ng tinik nang bumalik ang alaala nito. Naaalala ko naman ang lahat-lahat. Nayakap niya ito at sabay silang napaiyak. Sinasabi na nga ba niya? Iba kasi talaga ang kutob niya. Sinabi ni Haya lahat hanggang sa itinapon siya ni Pancho sa dagat na walang kalaban-laban. Walang nagawa si Manang kundi ang umiyak na lamang sa sobrang pagkaawa kay Haya. Kailangan nating ipahuli ang Kati at ang nanay niya Haya. Naibulalas niya, ngunit umiling si Haya. Hindi Manang, hindi mo na ngayon dahil hindi po natin mahuhuli silang lahat kung ipapahuli natin ngayon mismo. Magpanggap lang po kayo ng walang alam. Ako po mismo ang gagawa ng paraan kung paano mahuhuli ang mga kriminal. Wika ng dalaga. Nanlilisik ang mga mata nito habang himas ang maumbok na sinapupunan. Nang oras na yon, pinabalik ni Haya si Manang Lourdes sa resort. Sinabi ng matanda ang nangyari at kung bakit naroon ito kasama ng pamilya Decam. Nasasaktan siya nang marinig mula kay Manang na nagpropose si Sebastian. Ilang buwan siyang nawala. Ibig sabihin, si Kati ang nakasama nito sa iisang bahay, iisang silid at iisang kama araw at gabi. Ang sakit ng puso niya. Sobrang sakit dahil hindi man lang napansin ni Sebastian na ibang babae na palang kasama nito. Tama nga talaga. Ginawa nga talaga ng mga kriminal ang balak. Mga hayop sila. Kamuntik na siyang mamatay kasama ang sanggol sa loob ng tiyan niya. Hindi siya makakapayag na maging masaya ang babaeng yun. Ang tiya niyang walang kasing sama at ang Pancho na yun. Titiyakin niya na mabubulok sa kulungan ng tatlong yun. Ang sabi ni Manang ay linggo ng hapon babalik ang mga ito sa Manila. At ang sabi pa nito ay after 2 weeks ay ikakasal na ang dalawa. Sisiguraduhin niya na hindi iyon matutuloy. Si Manang ang nagpahiram sa kanya ng pera pabalik sa Manila. At habang hindi pa siya nakakabalik sa mansyon at may pinaplano pa, ay sa bahay muna siya ni Manang pansamantalang tumira. Nagmanman siya sa bahay niya. Wala na roon ang tiya niya, kaya kinontak niya si Manang na magmatsyag kay Kati at alamin kung saan nakatira ang nanay nito. Kinaumagahan ay nagbigay ng impormasyon si Manang Lourdes sa kanya na lumipat daw sa isang subdivision sa QC ang ina nito. Isang matyagang proseso ang lahat hanggang sa malaman ni Manang ang address. Doon niya na inalam kung ito totoo at tama nga ang lahat ng detalye na sinabi sa kanya. At sigurado siya na ang kasama ni Binilda sa isang bahay na iyon ay si Pancho na nagpabago rin ng muka upang hindi mahuli ng mga pulis. Habang iniisa-isa ni Haya ang lahat ng ebidensya, nagtungo din siya sa pulis upang mas mapadali ang lahat. Isinalaysay ng dalaga ang lahat at ang mga ito na ang nagkumpirma na ang lalaking ang kasama ni Belinda ay si Pancho. Ayon na rin sa nakuhang medical record sa hospital
kung saan nagpa-opera ang dalawa. Ngayon ay naghihintay na lang siya ng oras para sa araw ng kasal. Sigurado ka na ba, Iha? Hindi ka ba makukunan sa gagawin mo? Paniniguro ni Manang habang nasa bridal car siya. Ang lahat ng mga pulis ay handa na. Nakapwesto na sa bawat sulok ng simbahan para sa isang operasyon. Ang sasakyan niya nasa likuran ng simbahan, tsaka siya lalabas oras na tumunog ang kampana na hudyat ng pagsisimula ng seremonya. Ang gown na suot ay kagaya ng kay Cathy dahil iisang designer lang ang may gawa nun. Si Manang ang umayos ng lahat upang lahat ng suot ni Cathy sa kasal maging magkapareho sila. Bukod kay Manang ay wala nang may alam rito. Ayos lang po, Manang, nandito naman po si Ate Carol. Hindi niya pwedeng iwanan ng mga taong kumupkup sa kanya noong mga panahong kamuntik na siyang mamatay. Ako po ang bahala, Manang. Anito nang nakangiti. Lumabas si Manang at bumalik na sa loob. Ma'am, handa ka na ba? Tumango siya. Dito niya naisipang magpakita at manghuli ng mga kriminal dahil imbitado ni Cathy ang ina nito at si Pancho na hindi alam ng mga taong si Pancho pala dahil nag-iba na kasi ng mukha nito. Mag-iingat ho kayo. Tumingin ang hepe kay Ate Carol. Handa ka na ba, miss? Tumango ang dalaga. Opo, sir. Kinakabahan man, kailangan niyang ituloy ang nasimulan upang matapos na ang lahat. Tumunog ang kampana. Tara na, Haya. Ani Ate Carol, dahan-dahan ang pagbaba na ginawa niya. Hindi kasi pwedeng isawalang bahala ang baby niya. Kailangan mag-ingat. Si Carol lang sumilip. Nasa harap na ng simbahan si Cathy, Haya. Wika nito. Aba, may paiyak-iyak pa ang hayop. Impostora naman. Bulong pa nito. Grabe, sobrang sakit ng puso niya. Paano pala kung hindi bumalik ang alaala niya at hindi siya nakita ni Manang? E di habang buhay na niloloko ni Cathy si Sebastian. Tara na, Haya. Nakapasok na siya. Hinawakan siya nito at marahang nagtungo sa harap ng simbahan. Ang musician ay ang mga pulis din ng may hawak, kaya kapag pumasok siya, titigil ang tugtog at mauulit iyon sa umpisa. Hindi siya papayag na iba ang sumaya na dapat ay siya. Kung dapat may maikasal at may pinakamasayang araw, siya iyon at hindi ang impostora niyang pinsan. Nang tumigil ang tugtog at magsimula ulit, doon na siya humakbang. Ang hepe ang may hawak sa kanya na naka-white suit pa. Nagulat ang lahat ng dahan-dahan siyang pumaroon. What's happening here? Sigaw ni Cathy nang lingunin siya nito. Si Sebastian ang agad niyang tinitigan. Maging ito hindi rin alam kung anong nangyayari. Bakit dalawa? Sino yung isa? Magkamukha sila. Pareho pa ang suot na gown. Anong nangyayari? Muling usal ni Cathy. Ngumiti siya. Kita niyang galit na galit ito. Hinanap niya si Belinda at agad namang nasulyapan katabi nito si Pancho. Nagsalita sa headset na suot ang hepe. Nasa pangalawang upuan sa pangatlong pwesto ang target. Get inside now. Sebastian? Ano to? Bakit nangyayari to? Sino yan? Bakit magkamukha kami, babe? Halos magwala ito sa sobrang galit. Lumapit si Sebastian at nagsitayuan na rin ang lahat. Gulat na gulat pati ang mga magulang ng binata. Mukhang si Manang lang ang hindi. Babe, palayasin mo yan. Sino yan? Kinokopya niya ang... Ngunit isang malutong na sampal ang iginawad sa babaeng panayang sigaw. Go! Yun na rin ang go signal upang lumapit ang mga pulis. Halos mag-unahan palabas sa mga bisita nang pumasok ang maraming armadong mga pulis sa loob ng simbahan. Gumalaw ang hepe at itinutok ang baril na hawak kay Cathy. No, ako si Haya Sebastian. Please no. Ngunit muli na namang dumantay ang palad ng binata kay Cathy. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala ibang ugali mo. Dapat noon pa, pero hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko. Bulong nito, hinatak ito ng pulis palabas. Ako si Haya, babe. Ngunit hindi ito natinag habang nakatuon sa kanya ang tanaw at mas nagulat ito nang makita ang umbok sa kanyang sinapupunan. Agad itong lumapit at isang masuyong halik at yakap ang iginawad sa kanya ni Sebastian. Patawarin mo ko, sweetie. Napaiyak na lang siya at nayakap ito ng mahigpit. Talaga nga naman, gagawin ng lahat para lamang sa pera at kayamanan.
God, wala kaming alam, iha. I'm so sorry, Haya. Nayakap niya ang mami ni Sebastian mula sa labas ng simbahan. Maging ang daddy nito talagang nagulat din sa mga nangyari. Kakaunti na lang din ang mga naroon. Siguro umiiwas lang sa gulo. Si Cathy, ina nitong si Belinda at si Pancho, nadala na ng mga pulis. Salamat sa kooperasyon ng mga ito at nagtagumpay sila sa naging plano na siya ang gumawa upang sabay-sabay na mahuli ang mga kriminal at sisiguraduhin niyang hindi na makakalabas ng kulungan ng mga ito. Buntis ka na! God, may apo na tayo, honey! Mangiyak-ngiyak muli nitong sambit. Hindi mapawi ang galak sa mukha ng mag-asawang Decam, lalo na ni Manang Lourdes. Ikaw, hindi mo man lang sinabi sa amin. Ako po ang nagsabi, Mami. Si Carol at nanay nito ay naroon din. Maging ang mga ito ay masaya rin para sa kanya. Nangako si Mami Carmela na magbibigay ito ng tulong sa mag-ina. Salamat naman upang mabawasan ang hirap ng mga ito. Mawalang galang na, itutuloy pa ba natin ang kasal? Napalingon silang lahat. Pwede bang kiss the bride na, Father? Nagtawanan ng lahat sa hirit ni Sebastian. Aba, marunong na rin itong magbiro. Napakamot ito ng ulo. Oo, sige na nga. Mukhang napipilitan pa ito, pero sinabi rin ito agad ang magic words. You may now kiss the bride. Yun lang ang hinihintay ni Sebastian bago siniil ng halik ang asawa na 4 na buwan ng buntis. Oo, hindi naman talaga madali sa una. Lalo na at ibinenta ka lang din sa kung kaninong tao. Pero pasalamat na lang siya at hindi siya tumakas. Eh di sana ngayon, wala siyang forever. Sinabi ni Sebastian na may hinala na ito na hindi siya ang kasama nito. Lalo na nang biglang magbago ang ugali nito. Itinanong niya kung ginagawa din ba ng mga ito yung ginagawa nila. Ang sabi ni Sebastian hindi raw. Hindi ito tumatabi kay Cathy. Pero sigurado siyang nagsisinungaling ito. Kahit pa mamatay si Cathy sa bilangguan, natawa ito. Oo, kahit silang 3 pa. Dugtong nito. Humingi din ito ng sorry sa lahat. Ang totoo wala daw siyang balak na maghanap ng babae. Pero dahil sa pamimilit ng mga magulang nito at kapag nagkaanak daw ito, ay isasalin sa pangalan nito ang lahat ng ari-arian kaya ito pumayag. At ang unang kita daw nito sa kanya ay sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Sakto rin, nakilala daw siya ni Pancho na tauhan nito. Mukhang matagal nang magkarelasyon ng tiya niya at si Pancho. Hindi niya lang alam. I like you so I decided to buy you. Nasapok niya ito sa batok. Ouch! Ano ko, baboy? Bibilhin mo kasi gusto mong humigop ng sabaw? Ang daming sasabihin yun pa. Basta masaya siya dahil hindi na ito suplado at ramdam niya ang pagmamahal nito lalo na sa baby nila. Gusto ko ng pizza. Napatingin ito sa kanya. Kukukain mo lang ah. Please, isa na lang. Lagi talagang gutom yan. Pilit itong tumayo sa kama dahil sa lakas ng kanyang pagtulak. I love you muna. Hindi ko pa naririnig yun. Tila nagtatampo ang tinig nito. Oo nga no, parang hindi pa nga. Ngumiti siya bago tumayo. Lumapit siya rito at lumingki sa leeg nito. Nakasunod lang ang mga mata ni Sebastian sa kanya. I love you asawa ko. Masuyong anya. Hindi ito sumagot. Isang masuyong halik ang iginawad nito sa kanya. Mahal kita sobra. At kay baby, Daddy loves you. Anito at hinimas ang tiyan niya. 3 months pa ang hihintayin bago yun lumabas. At excited na sila, lalo na ang mga magulang ni Seb. Matapos ang hatol sa mag-ina at kay Pancho, hindi na siya pinayagang dumalaw sa kulungan. Iniingatan lang daw kasi ni Sebastian ang asawa at anak niya. Kahit naman siya ganun din, sana ngayon magtanda na ang mga ito dahil matagal pang panahon bago makalaya ang mga ito. Dapat lang napanagutan ng kasalanang ginawa, lalo na kung buhay na ang kamuntik mawala. Satisfied, sweetie? 3 slice na ham and cheese flavored pizza ang nilantakan niya at nang matapos, gatas ang ininom niya. Halika saglit. Ani yan ang tumayo ito upang ibalik sa kusina ang pinagkainan niya. Lumapit naman ito. Ouch! At dahil sa isang kagat na iyon sa tenga, napasigaw si Sebastian ng sobra. Natawa na lang siya tsaka ito niyakap. Baby, dapat kamukha ka ni Daddy ha. Sabay kamot nito ng tenga.
Natatawa pa si Haya nang talikuran siya nito upang ibaba ang plato at basong ginamit niya sa pagkain. Ano pa ba ang hihilingin niya? Wala na, kundi ang makasama hanggang sa pagtanda ang lalaking bumili sa kanya.